Good morning mga Wiswis! Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 2 because we'll be taking a PAL Express flight and we'll be flying to Panglao, Bohol! So right now mga Wiswis, nakapag-check-in na kami ni Mama. Our departure time is at 9:25 in the morning and we are taking a PAL Express flight going to Tagbilaran in Bohol. Well, actually specifically ang landing natin is sa may Panglao Island kasi ang alam ko doon yung bago nilang airport. I'm so excited to do this vlog mga Wiswis kasi ang tagal ko nang hindi nakapunta ng Bohol. My last visit there was mga college days, syempre, ilang taon na tayo nag-work, di ba? Mga 10 years na. Oh my God, aging is real. So anyway, ayan, tinago ko na yung boarding pass namin. Smooth naman yung check-in, ticket lang, and yung aming IDs. Then, ayan, naghahanap na kami ng kakainan ngayon. But knowing Terminal 2 na napakaliit, ang alam ko kasi limited lang yung choices mo dito pagdating sa food. So, we'll try to check outside. But if my memory serves me right, Jollibee lang ang alam kong kainan doon. Tara, hanap muna tayo ng kakainan natin. So we're now here at the boarding gates, mga Wiswis, at as I expected na jam-pack itong terminal na ito, gawa ng nandito lahat ng domestic flights ng PAL, PAL Express, and AirAsia. Nabanggit ko rin lang yung PAL and PAL Express, no? I'm actually quite curious myself kung ano ba yung difference ng kanilang services given na they're operating under the same brand but different companies. Siyempre, kapag PAL yan, I'm expecting a full-service carrier like may pagkain. Pero from what I've seen sa PAL Express is meron din silang pa-snack kasi nga naman domestic flight. So, I really don't know what makes them different. Siguro baka yung mga routes, more on domestic focus si PAL Express. And siguro, baka walang business class yung aircraft ng PALX. Anyway, we will see it later. Mag-share ako sa inyo ng mga tips ko as an airline employee myself for a decade on some things na baka hindi ninyo alam whenever you are traveling. So, from my personal experience, mga Wiswis, bibigyan ko muna kayo ng context. Originally, my flight was supposed to be at 2 o'clock in the afternoon. Pero kita nyo naman, nandito tayo ngayon ng anong oras ba ngayon? It's 8 o'clock in the morning. So, why? Kasi nagkaroon kami ng schedule change. Yung original flight na binook natin, kasi when I was reviewing the available flights between all carriers, I decided to take PAL kasi nga siya yung mas affordable compared kay Cebu Pacific. Next kong chinek is yung number of flights that operates within the day. Kasi nga nakita ko na meron silang morning, which is this one, and meron din silang afternoon. Pero dahil nga morning yun, expected mo na full yung magiging flight, and at the same time, mas mahal ang ticket doon kasi nga naman desirable yung time schedule ng operating niya compared kay afternoon. Kasi syempre, kapag dadating ka sa hotel, di ba bayad mo na yung araw eh. Like, kung sabihin natin 3 o'clock yung check-in or standard check-in time sa hotel, syempre kahit sabihin mong maaga, late kang dumating, is bayad mo pa din yun. So, medyo sayang, di ba? Anyway, what happened was nagkaroon kami ng schedule change. I was emailed by PAL. Kaya diba, I think binanggit ko dun sa episode 1 natin about how important it is kapag direct kayo nagbubook kayo sa may third party na
provider kasi pag nagkaroon ng mga flight disruptions, flight changes, cancellations, ganyan, at least mabilis kayong makokontakt ni carrier kaysa yung meron pa kayong middleman na yun pa yung kukontakin nila in your behalf. Kasi nga sa experience ko, hindi naglalagay yung mga travel agent or yung mga third-party applications ng contact details ng passenger whenever you are making a booking. So, ang hirap ninyong kontakin. Ngayon, I was emailed by PAL na nagkaroon ng flight schedule change. From 2 p.m. naging 5 p.m. siya. So, 3, 4, 5. 3 hours yung time difference. So, from 5, dadating kami ng 7 p.m. sa Panglao. Which for me is medyo hindi naman tama dahil unang-una sa lahat, tumatakbo na yung time natin sa hotel noon, di ba? So, sayang yung isang araw agad given na saglit lang naman tayo doon sa may Tagbilaran. Ngayon, there was also an option on that email na pwede kaming mag-rebook. Pero I was thinking na baka mamaya kapag ginawa ko yon or sa website ako naggawa ng mga changes sa aking flight is hindi ma-recognize ng system. So baka may magka-issue ako sa pag-i-issue ng ticket ulit. I mean, in other words, baka bigla akong ma-charge ng rebooking fees, which is dapat hindi. Kasi as a passenger, you are entitled for a one free rebooking kapag nagkaroon kayo ng schedule change. Kahit na 1 hour lang yung schedule change na yan, entitled dapat kayo magpa-rebook for one time for free. So, I asked mama na pumunta doon sa ticketing office ng PAL. Kaya lang, sinasabi ng agent, hindi daw po pwede yon kasi dapat daw 4 hours. So, I was insistent na po pwede dapat yon 3 hours yung difference eh. Sabi nila, ang standard daw nila 4 hours. Sabi ko, so, ano yun, parang tatanggapin na lang namin. So, what I did was, ako na mismo yung nagbago nung flight namin. Ako yung nag-rebook online. Hindi kami dumaan doon sa agent ng PAL. And ayun, nagawa ko naman siya. At nandito nga ako ngayon, naka-check-in at lahat-lahat. So, Miss, kapag ikaw nagkaroon ka ng flight schedule change, una, mas maganda kung direct ka nag-book para alam mo kaagad kung meron mga something na nangyari sa flight mo, whether be at delay, cancellation, or schedule change. Pangalawa, you are entitled for a one-time free revalidation ng iyong ticket or reissuing ng iyong ticket, whichever is applicable. Free of charge, wala kang babayaran. One time yan, Miss. Hindi ka pwedeng singilin ng airline kasi sila yung nag-breach ng contract mo na pinurchase mo tong ticket na ito during this time na operating. Ibig sabihin, doon kayo nagka-agree pareho. Ngayon, sila yung nagbago, sila dapat yung mag-adjust para sa'yo. Pangatlo kong kino-consider na tip ko para sa inyo is titignan niyo yung number of flights that operates on the day. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, I know na merong morning flight si PAL. So, I opted for this morning schedule. Paano kapag ang flight na or airline na iyong binook is limited lang yung time, di ba? So, medyo hassle yun. Mahirap yun sa iyo, lalo na one flight a day lang. So, wala kang other option for the given day. Walang mas maaga or walang mas late, whichever is more convenient for you. Ngayon, kapag magbubook din kayo ng flight, what if naman may mga connecting flight? So ganyan, schedule change nga. O imagine mo kung halimbawa meron akong connecting flight from Tagbilaran naman. Sabi natin vice versa yung nangyari. May iwanan naman ako ng next flight ko. Kapag hindi yung same airline, same ticket issued, kawawa ako kasi ako talaga magbabayad ng next kong flight. Hindi sasagutin ng airline yan kahit maglupasay ako dito sa sahig. Pero kapag one airline naman yun, tapos one ticket lang yung in-issue sa inyo, hindi siya yung magka-separate na binili, ayun, yung airline na naunang nakapag-delay ng flight niyo, yung mananagot ng pag-rebook sa inyo ng first available flight ninyo from the point na kung saan kayo naiwanan. But then again, kung magbubook na kayo ng flight, please make sure meron kayong enough time para mag-connect sa inyong next flight. Ako, personally, I would suggest 8 hours, at least 8 hours. Kasi pag yung mga 1 hour, 2 hours, sobrang alanganin na yon. Lalo na yung 1 hour, just ko na iwanan ka na ng flight nun for sure. So, ayan, medyo mahaba na yung na-share ko sa inyong mga whiz-whiz. So, waiting pa rin tayo ng boarding natin. We are now boarding
Ang boarding nila is 8:50 pero 8:30 pa lang nag-start na sila. Very good, no? Well ahead of schedule para at least maka-depart tayo early. Sana lahat din ng passengers mag-show up agad sa boarding gate para maging ahead of schedule tayo lahat. E the more day we can spend sa ating destination going to Panglao. We are now on board our flight, mga Wiswis. This is PR2773. Wala namang business class yung aircraft, pero nagtataka ako bakit online nag-o-offer yung PAL for upgrade for comfort seats. Hindi ko alam kung gano'n baka comfortable yung comfort seats kasi parang magkakamukha naman sila from front to aft. So, ayun. Waiting na lang tayo ng ating pushback and that's it. Our in-flight snacks has been distributed by the cabin crew, mga Wiswis, and for this route from Manila to Panglao, Tagbilaran, Bohol, ang ating snack is itong salted caramel cookies. And for my drinks, I requested for hot tea. Then it comes also with its own creamer, sugar, and also the stirrer. And I'm done mixing my creamer, my sugar, and tea. Tapos itong ating salted caramel cookies. We'll dip it. Masarap, Wiswis. Matamis. I like it.
we're officially here in Panglao Island in Bohol. Diba? Nakapanood ko lang dito sa mga vlog at dito na naman tayo. It's another first para kay mama. Kasi ako nga, nakapunta na ako dito nung college ako. Actually, I did not expect myself to come back here soon kasi hindi maganda ang aking yung mga napoprovoke na memories ko sa Bohol when you say Bohol. But since nandito na rin tayo, actually kaya rin naman ako bumalik dito is para kay mama kasi gusto nga niyang makita yung Chocolate Hills. At syempre, maka-experience naman kami ng kakaiba kasi puro na nga tayo Boracay. So, ayan, nandito na ulit ako. I did not expect myself talaga na babalik ako dito. Kasi sabi ko, blacklist sa akin ng Bohol. Ayoko ng Bohol. But, para kay mama, sige, go. Ayan, si mama, tingnan yung outfit doon sa likod ko. Parang, napaka-sexy, di ba? Pinipili ko kasi minsan yung mga damit na gagamitin niya. Para medyo outfit din. Ayan, so we finally got our baggage mga wiswis. Napakaliit lang nitong airport na to, pero sabi, international airport na daw ito. Siguro before pandemic nag-ooperate yung mga foreign airlines dito. From what I'm thinking, I'm assuming only wiswis baka mga Korean airlines kasi alam mo yung mga Koreans mostly naman yung nagta-travel sa atin kung hindi man yung mga small Chinese carriers. So ngayon, hahanapin naman natin yung ating transfer service na inavail natin sa Henan. Let's go! Lawan question. Just be a comment, sir. We have to wait another get also the same. Ayun po. Thank you. Hala, na-miss ko si ate sa yung sa Katiklan, yung nagmi-meet doon. Kasi yung, di ba, pag naglalan tayo sa Katiklan, yung babae yun lagi yung may signage siya, gano'n. Na-miss ko si ate. And that's it mga wiswis, nakapag-check-in na tayo dito sa may Henan Alona Resort in Panglao Island, Bohol, Philippines. I can't contain my excitement mga wiswis kasi ang ganda-ganda ng lugar, beyond my expectation siya. Perfect yung weather, thank you so much God, at smooth ang lahat na experience natin, walang delay ang PAL. And ayan, waiting na lang tayo ng ating check-in which will be at 3 PM in the afternoon. Binigyan na pala tayo ng pool towel card ni Miss Jemery ng Henan Alona Resort Front Office Desk. Tapos sabi niya, pwede na daw kami mag-swimming. Pero syempre, muna natin, i-gather natin yung excitement natin. Actually, sobrang excited na ako mga wiswis. Kung na-enjoy niyo po ang ating video na ito at marami kayong natutunan sa ating experience today, please hit the like button below and don't forget to subscribe to our channel and turn on your notifications bell para updated kayo sa ating mga future contents. Muli mga wiswis, ako po si Chan, ang inyong kaibigan nasan ka man. And together, let's create a world that is less lonely and more friendly for everyone. Dahil dito sa Only Chance, you always have a friend. Ingat kayong lahat mga wiswis and bye!